Papurit, parangal, pasasalamat ang aking ibinabalik. Ang lahat pong nakikipag-isa dito sa gawain ito ay inaanyayahan kong makipag-isa sa Church of God in Christ Jesus. Ako po'y bumabati sa ating mga kapatiran, sa ating mga kapatid sa Pilipinas. Magandang gabi sa inyong lahat. Dito po sa aming kinalalagyan, ang aming mahal na lugar, ang UK. Magandang tanghali po sa inyong lahat at sa lahat ng nakikinig at nanonood at makikipag-isa ay magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po'y manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang Diyos na buhay at Diyos na dakila. Wala ka pong katulad, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami lumalapit na may kababaang loob. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga biyayang patuloy mong pinagkakalob sa amin, ang iyong pagmamahal at ang awat habag na aming natatamo sa araw-araw, Panginoon. Panginoon, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga iniisip, sa aming mga salita at sa lahat ng aming mga kahinaan sa aming buhay, Panginoon. Ito po ay aming pinagsisisihang lahat, Panginoon. Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, ay tinataas ko po ang aming gawain ito, Panginoon. Ang lahat ng mga kapatiran naming merong mga uh, tungkulin upang magpag-isa sa gawain ito, tinataas ko sa inyong lahat, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ang aming kapatid na si Brother Albert, Panginoon, na siyang ginagamit mo upang maglahad ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng talino at nawa, Panginoon, ipagkalooban mo po ang kanyang buong pamilya ng malakas at kaginhawaan sa buhay at mahabang buhay, Panginoon. Ganin din po ang aming mga kapatiran at ang lahat na nagkikipag-isa, Panginoon, ay itinataas ko sa iyo, Panginoon. Nawa po, Panginoon, may pagkalooban mo po kami, Panginoon, ng espiritual na pamumuhay, Panginoon. At magampanan ang lahat ng mga ipinag-uutos mo, Panginoon. Marami po salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pagmamahal, Panginoon. Itinataas ko, Panginoon, ang buong mundo, Panginoon, sa iyo. Ang mga taong magkikipag-isa sa iyo, Panginoon, ay iyo pong hipuin, Panginoon. Upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng magandang pamumuhay sa aming buhay dito sa ibabaw ng mundo at sa aming espiritual na pamumuhay, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang aming gagampanang ito, Panginoon, ay aming gampanan lahat, Panginoon. At ito po, Panginoon, ay isa buhay namin sa aming buhay, Panginoon. Nawa, Panginoon, ipagpalain mo kami at gantimpalaan ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong pagmamahal. Awat hapag, Panginoon. Ang lahat po, Panginoon, ay sinusurrender namin sa iyo, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
Psalm 1, 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of the scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Brothers and sisters, that's the word of the Lord. Thanks be to God. Ngayon po naman ay marinig po natin kay Sister Merly ang kanyang inspirational talk. Um, ang aking pahayag ay mula kay San Juan, verse 40, San Juan 14, verse 6. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Marami na tayong napagdaanan bilang pamilya. Alam natin na hindi lahat ng ating pinagdaanan ay naging maganda at maayos. Alam natin na ang daan ng pagiging makasarili ay hahantong sa pagkasira ng pamilya. Alam natin na ang daan na walang pagmamalasakit ay mauuwi sa kanya-kanya. Ang daan ang nagdadala sa atin sa nais nating patunguhan. May daang patungo sa kamalian, kaya mayroong naliligaw ng landas at nauuwi sa kabiguan. May daang patungo sa katotohanan, kaya mayroong nagtatagumpay. Si Jesus lamang ang tanging daan ng katotohanan na magdadala sa atin sa tagumpay. Kung tatahakin ang daan ng Panginoon, tayo ay magkakaroon ng kaganapan sa buhay. Ito ay buhay na may kapayapaan, kapanatagan, at kapanatagan ng kalooban kahit pa nasa gitna ng kaguluhan at paghihirap. Ito ay isang buhay na laging may pag-asa sa katatagan kahit na nagdadanas ng pagdurusa. Ito ay isang buhay na kagalakan kahit nasa gitna ng matinding pagsubok. Ito ay mangyayari kung si Jesus ay nasa atin, kung siya ang ating buhay. Ngayong tayo ay nasa tamang daan na, huwag na tayong lumis pa. Dahil alam na natin ang tama at mali, tayo ay matanda na at alam na natin ang mga katotohanan ni Jesus. Huwag na tayong lumihis, gumawa na lang tayo palagi ng kabutihan dahil ang tamang daan ay kay Jesus lamang. Kaya para tayo ay magkaroon ng katagumpayan sa buhay dahil alam na natin ang mga katotohanan ni Jesus. Sundin na lang natin ito dahil siya lamang siya lang ang ating pag-asa sa bawat sandali ng ating buhay. Amen. Thank you, Lord.
Thank you po, Sister Marley. Ngayon naman po ay ating marinig si Brother Albert para sa kanyang Word of God this week. Sino wala po kayong sound? Magandang araw po mga kapatid. Magandang gabi diyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa ating mga kapatid sa UK. At sa mga taong nakakasubaybay sa gawain ay magandang araw po sa inyong lahat saan man dako kayo naroroon. Ang binasa po ng ating kapatid ay nagpapakilala sa atin ng 100 patungo sa buhay na walang hanggan at wala nga pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo sa 14 John chapter 14 verse 6. Ang sabi po ay ganito, Jesus said to him, I am the way. Yan, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yan, ang sabi po. At nang dumating nga po ang ating Panginoon Jesucristo, ang daan patungo sa banal na lugar o sa buhay na walang hanggan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yan. Dito po sa aklat ng Hebrew chapter 9 verse 8, ang sabi po ni Saint Paul dito, by this the Holy Spirit indicates that the way into the holy places is not yet open as long as the first section is still standing. So noong panahon po, unang panahon ng mga Israelite, ang daan ay hindi pa, ang tamang daan o ang totoong daan na si Kristo ay hindi pa dumarating ng mga panahong yon, hindi pa bukas ang daan. Pero nung dumating na po ang ating Panginoon Jesucristo, nabuksan na po ang daan. At walang iba ang daang iyon kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung sinuportahan pa ng sinabi ni St. Paul sa aklat ng Hebrew chapter 10 verse 20. Ang sabi rito, by the new and living way that He opened for us through the curtain that is through His flesh. So tayo po ngayon ay makakarating sa ating patutunguhan sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng laman at dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Nang siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, nabuksan ng daan, my dear brothers and sisters. Kaya nang dumating na siya, sinabi niya sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Pero sa landas pong ito, napakaraming mga daan. Yan. Merong way na hindi daan ng way to distraction. Meron pong mga daan na papunta sa pagkawasak. Kasi may dalawang daan. Daan ng kabutihan, which is the aral ng Panginoon kung susundin natin, at daan ng tawag dito ng
kaguluhan sa ating buhay. Pero pangkaraniwan po yung daan na yun ay mas marami ang lumalakad doon sa daan ng kapariwaraan ng ating buhay. Marami pong dumadaan doon. Kaya marapat tama yung sabi ni Sister Merlin na ang ating daanan ay yung daan na walang iba kundi magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. At walang iba kundi nga po yun yung ating Panginoong Heso Kristo. Kaya maganda yung kanyang paliwanag sa gospel na kanyang binasa o sa talata na kanyang binasa. Kaya sus natin masusumpungan ang tamang daan. At sa pagtahak natin ng tamang daan, naruroon ang katotohanan. Yung katotohanan po, yun yung mga turo ng ating Panginoong Jesucristo na dapat nating lakaran. Yung turo ng ating Panginoong Jesucristo, the truth, na dapat nating lakaran, the life. Yung ating pang-araw-araw na buhay, dapat doon nakabatay sa katotohanan iyon. Na iyon, malaunang inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na ngayon ay sumasa atin ang pagpapalang ito sapagkat tinuturuan tayo ng ating Panginoon Jesucristo sa tamang daan. At ang daang iyon ay yung katotohanan na kanyang mga itinuturo sa bawat isa sa atin. Sa aklat po ng Efeso chapter 2 verse 10, ito po sinasabi, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them." Yung pong mga daang ito na inihanda ng Diyos ay inihanda niya upang ating lakaran. At yung daang iyon, nakapaloob doon yung kanyang mga aral na dapat nating sundin. Napakarami pong aral sa banal na kasulatan na itinuturo ang Panginoon. Kung doon tayo lalakad, ay nakatitiyak tayo na ligtas tayo. Kaya sabi ron sa aklat ng 1 Corinthians chapter 15, ito po sinasabi from verse 1 and 2. "Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, by which you are being saved." Sa pamamagitan daw ng ebanghelyo, kayo'y maliligtas if you hold fast to the word I preach to you, unless you believe in vain. So, sa pamamagitan ng kanyang mga katuruan, ng kanyang mga aral, na siyang magiging daan ng ating buhay, tayo ay tiyak ang kaligtasan. Sinisigurado kasi ng Diyos yung kaligtasan natin. At ang kasiguruhan ng ating kaligtasan kung tayo ay susunod sa kanyang mga kautusan. Now, pagka tayo po ay sumunod sa kanyang mga kautusan, yun ang pagpapatunay ng Diyos ng tiyak na kaligtasan. Kaya sabi rito, by which you are being saved if you hold fast to the word. Kung ikaw ay mananatili sa kanyang salita, ay paano kung bumitaw ka? Paano kung ikaw ay humanap ng ibang grupo na ang mga salita ng Diyos ay hindi ipinapahayag ng kagaya ng pagpapahayag dito? Marami po kasing mga tawag dito, mga grupo na hindi katulad ng ganitong pag-aaral ng salita ng Diyos. Yan, marami po. At yan po'y inihula naman ng Biblia dito sa aklat ng 2 Peter chapter 2, marami pong mga dumating na ganitong pangangaral.
Ang sabi po rito sa aklat ng 2 Peter chapter 2 verse 1, but false prophet also arose among the people, just as there will be false teacher among you, who will secretly bring in destructive heresies. Alam po niyo yung heresies, yun yung mga aral na hindi nakasulat sa Biblia. Heresies po ang tawag dito ng banal na kasulatan. Even denying the master who bought them, bringing upon themselves swift destruction. Meron po kasing makikilala po natin kasi yung mga false teacher at false prophet sa kanilang turo. Ayan. Ang sabi rito, just as there will be false teacher among you who will secretly bring in destructive heresies. So yung mga katang-isip na aral. Kaya nung ako'y inaanyayahan ng ibang mga kapatiran doon sa dating grupo na aking kinaaaniban, ay sabi ko ay hindi ako makakabalik kasi magkaiba yung aral. Yung aral kasi rito sa Church of God in Christ Jesus ay naka-stick sa Biblia. Stick in the Bible. Sa kanila kasi merong aral na heresies o yung tatha ng isang mangangaral na hindi nakasulat sa Biblia, which is ayaw ng Diyos yun. At saka isa pa, ipinagbabawal nila yung pagbabasa ng Biblia. Pag ako'y nangangaral, after ng preaching ko, tatawagin ako ng mga namumuno at pagsasabihan ako kung bakit ako nagbasa ng Biblia. Which is against also in the Bible. Kasi in the Bible, ini-encourage ni St. Paul na si Timothy ay magbasa ng Biblia. Ay bakit naman dito sa dati kong grupo ay pinagsasabihan nila ako ng masasakit na salita, nagbasa ka na naman ng Biblia. Ay sa Bible po, inuutusan ni Timothy na magbasa si St. Paul ng Biblia. Hindi po pinagbabawal ni St. Paul kay Timothy yung pagbabasa ng Biblia. Manapay ini-encourage pa niya si Timothy na magbasa ng Biblia publicly. Ito po sabi ni St. Paul kay Timothy sa 1 Timothy chapter 4 verse 13. Ang sabi po ni St. Paul, until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to exhortation, to teaching. Do not neglect the gift you have, which was given you by prophecy when the council of elders laid their hands on you. So dito po sa mga talatang ito ay ipinakikilala na ang Biblia hindi ipinagbabawal ang pagbabasa ng Biblia publicly. Katunayan, utos nga ni Pablo ito kay Timothy na utos naman ng Panginoon Jesucristo kasi hindi naman pwedeng mag-utos ang mga apostle of Christ nang hindi iniutos ni Kristo. Bawal po yun. Kaya oras na nag-utos sa mga disciple ay galing po sa Panginoong Jesucristo ang kautosang iyon. At ang kautosang iyon ay sinabi ni St. Paul kay Timothy at ang sabi niya, until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to exhortation, to teaching. Yan po kasi ang utos ng Panginoong Jesucristo kay Timothy. Ideboto ang kanyang sarili sa public reading of Scripture. Na iyan po yung ating ginagawa ngayon. I devote myself in reading the Scripture to each and every one of you. Kasi ako po'y naniniwala na ang Scripture o yung Ebanghelyo ni Kristo ang makapagliligtas ng ating kaluluwa, hindi yung kwento ko.
Hindi yun sariling aral ko. Kasi ayaw nga po ng Panginoon o ng Diyos na tayo ay mangangaral na pansarili. Meron po kasing mga tawag dito, yung pansariling aral na ginagawa sa ibang gawain. Kagaya po halimbawa noong pinalulundag ka, wala po naman sa Biblia yun. Pinaiinom ka ng itlog, wala naman sa Biblia yun. Hindi po natin pwedeng iaral yun. Bakit po? Kasi ayaw po ng Diyos na tayo mangangaral nang hindi niya sinabi. Kailangan po kasi yung ating ituturo ay naandun lang sa parte na gusto ng Diyos na dapat nating gawin. At yun nga po kung ano yung nakasulat. Ito po sabi ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 4, verse 6, sabi po, na tayo po hindi dapat lalabas sa nakasulat. Ang sabi po ay ganito, I have applied all these things to myself and Apollos for your benefit, brothers, that you may learn by us not to go beyond what is written. Pinagbabawal po kasi ng Diyos yung lalabis ka sa nakasulat sa Biblia, that none of you may be puffed up in favor of one against another. Kaya nga po sa ibang mga gawain, merong mga sinasabi nila, ang galing-galing ng preacher na yun. Yung isa naman sasabihin, ako anya'y inaantok sa preacher na yun. Kasi nga po, ang kanilang batayan, ang kanilang pananampalataya ay tungkol doon sa kaalaman ng preacher. Hindi po dapat nakabatay sa galing ng pagsasalita ng isang preacher. Dapat po nakabatay sa Holy Scripture ang kanyang itinuturo. Bakit nga po doon sa Holy Scripture? Kasi ito po ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Yung Ebanghelyo ni Kristo. Basahin po natin sa Romans chapter 1 verse 16. Ito po sinasabi. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jews first and also to the Greek. So yung po palang gospel o yung mga aral ng ating Panginoon Jesucristo, kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas. Kaya ang kabilin-bilinan sa atin, tayo po ay hindi dapat nalalampas o magbabawas ng nakasulat sa banal na kasulatan. Kasi nawawala ang kapangyarihan ng Diyos. Ang lumalabas na magaling at sikat ay yung preacher. Kailangan po yung mismong salita ng Diyos ang ating iaral. Kasi yun po may kapangyarihang magligtas ng ating mga kaluluwa. Pag sinabi niyang I am the way, I am the truth, and I am the light, dapat talaga maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay bilang pagsunod sa utos ni Kristo na siyang daan ng katotohanan at buhay, dapat nakabatay ang ating pamumuhay sa salita ng Diyos. Basahin po natin sa aklat ng Philippians chapter 1 verse 27. Ang sabi po ni St. Paul sa mga tiga-Philippians, only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. Dapat po yung bawat hakbang natin, bawat pagkilos natin, ayon ba ito sa kalooban ng Diyos? Ayon ba ito sa salita ng Diyos? Yung magkwento ng masama sa ating kapitbahay, okay ba ito sa ating Panginoon Jesucristo? Yung ikaw ay may asawa, ay ikaw ay magbiro pa sa ibang babae, okay ba ito sa aral ni Kristo? Ang batayan po ng isang tama at tumpak ng pamumuhay ay kung ito'y naaayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya ang sabi rito, only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or I am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit,
with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. Ganyan po yung ating dapat na maging buhay. Once na ating narinig na ang aral ng Panginoon, dapat po ito'y maging daily life na natin. Ikapit natin sa ating buhay upang maging tiyak yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Otherwise, kapag nilabag mo yan, ay ibang landas ang iyong tinatahak. Ang ating pinag-uusapan po rito yung way of Christ. And the way of Christ is the gospel of Christ na dapat nating isabuhay araw-araw upang tayo makatiyak. Kasi ang ating pong hinahangad dito, kaligtasan ng ating kaluluwa. Hindi po kaligtasan ng ating bulsa. Ako po'y nangangaral ng ganito, hindi para magkaroon ng laman ng bulsa ko mula sa inyo mga pinaghirapan, mga kapatid. Hindi po yan ang layunin ko. Otherwise, masasala ako sa aral ni Kristo. Ang aral po kasi ni Kristo, ganito sa 2 Corinthians chapter 2, verse 4. Kung pera ang aking iisipin, ay baka bumalik ako sa kabilang grupo. Kasi doon, every time na ako'y mag-preach, meron ako 100 pounds. Mag-preach ako roon sa mga cell group, meron akong 60 pounds ngayon, tumaas na yata Kaya nga ini-encourage nila ako. Ay ngayon, kung ako'y pupunta roon at babalik, magagalit na naman sila sa akin. Kasi ang aral ng Biblia ang ituturo ko, which is against sa kanilang mga katuruan. Sa kanilang katuruan, merong ikapu. Dito naman sa atin, wala nang ikapu. Kasi ang ikapu po, yan ay utos sa Old Testament. Nung mabago yung mga pare, kasi dati po noon, yung nagseserve sa mga tabernacle at sa mga synagogue, ay yung mga paring Levita. Kasi may 2 angkan po ang Israel. 12 angkan. Ang isa pong angkan ay mga Levites. Kaya meron tayong aklat ng Leviticus. At yun po ang trabaho ng mga kaparian nung panahon ni na Moises na merong mga angkan sa 12 tribes of Israel na maglilingkod sa mga tabernakulo, sinagoga ng ating Panginoon, ng ating Diyos. At yan po ang ginagampan ng papel ng mga Levites noong unang panahon. Kaya yung ikapo ay inibliga dahil yung mga Levites priest, Levitical priest, bawal po na makisalamuha sa bayan kasi mahahawa sila sa kasalanan ng bayan kung sila'y lalabas. Kaya ang intensyon po ng Diyos, yung mga Levitical priest talagang araw-araw doon sila sa templo ng Diyos para maghain ng mga hain sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng mga dumadalo sa sinagoga. Yun po layunin ng trabaho ng Levitical priest. Dahil hindi nga po sila makapaghanap buhay, inubliga ng Diyos sa pamamagitan ni Moises na magbigay ng 10%. Iyon ay para sa mga Levitical priest. 10%. At mula ron sa 10% na tinatanggap ng mga Levitical priest, yung 10% pa ring bahagi ng kanilang 10% na tinatanggap mula sa bayan, ay iaalay pa rin nilang 10% bahagi noon. Kaya, yan po ay sa Old Testament. Pero nung dumating na po ang ating Panginoon Jesucristo, wala ka na ngayon makikitang Levitical priest. Wala na. Bakit po? Ay kasi ang ating Panginoon Jesucristo na ang pari mula sa pagkapari ni Melchizedek. Yung pagkapari ng ating Panginoon Jesucristo, yun ni forever. Wala nang iba pang pari na susunod. Siya lang ang pari. At nung mapaltan ang pagkapari ng mga Levitical priest, binago ni Jesus ang kautusan. Kaya meron tayong old, yun po yung kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises, at merong new na ito ang kautusan ng ating Panginoon Jesucristo. Sa Old Testament, merong batas na ikapo.
Pero dito sa New Testament, which is yan ang pagbabago ng ating Panginoon Jesucristo, wala na pong ikapo. Ngayon, kung babasahin po natin sa Biblia ang istorya niya, kasi ini-istorya ko na lamang sa inyo, doon sa aklat po ng Hebrew chapter 7 from verse 5, ito po sinasabi. And those descendants of Levi who received the priestly office have a commandment in the law to take tithes from the people, that is from their brothers, though these also are descended from Abraham. But this man who does not have his descent from them received tithes from Abraham and blessed him who had the promises. It is beyond dispute that the inferior is blessed by the superior. In the one case, tithes are received by mortal men, but in the other case, by one of whom it is testified that he lives. One might even say that Levi himself, who received tithes, paid tithes through Abraham, for he was still in the loins of his ancestor when Melchizedek met him. Ngayon, bakit ko sinabing nabago na yung batas? Wala na tayong tithes ngayon. In the Christian dispensation, my beloved brothers and sisters, it is no longer the command of our Lord Jesus Christ to give tithes. Kaya yung Roman Catholic Church, wala pong tithes. Ako'y nagtataka kay Brother Mike, nakakapit siya doon sa Catholic Church. Bakit meron siyang tithes? Samantalang ang Roman Catholic walang tithes. Hindi nagbibigay ng tithes ang mga parishioner. Ito po ang dahilan kung bakit nabago at nawala yung tithing. Na ito po ay alam siguro ng mga pari. Ang sabi po ay ganito. For where there is a change in the priesthood, verse 12. Hebrew chapter 7, verse 12. For where there is a change in the priesthood, there is necessarily a change in the law as well. Nung mabago ang kaparian, nawala na ang Levitical priest, ano nangyari doon sa utos na ikapo? Binago rin ang law o yung kautusan. Yung po kasing Old Testament, lumipas na po yun. Basahin natin sa aklat ng Hebrew, chapter 8. Dito rin sa Hebrew, chapter 8, from verse 9. Ito sinasabi. Ayan. Ito sabi, from verse 7, sisimulan natin. Hebrew chapter 8, verse 7 and the following. Ganito po na bago. Nabaliwala na yung Old Testament. Ito po sabi, for if that first covenant, which is the Old Testament, had been faultless, there would have been no occasion to look for the second covenant. Kung walang kakulangan doon sa dating kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises, hindi na dapat nagkaroon pa ng bagong testamento o bagong kautusan. Yan po sinabi sa verse 7. For he find fault with them when he says, behold, the days are coming, declares the Lord, when I will establish a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not like the covenant that I made with their fathers on that day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. For they did not continue in my covenant, and so I showed no concern for them, declares the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, declares the Lord, I will put my laws into their mind and write them on their heart. And I will be their God, and they shall be my people. Hindi na written by ink ang covenant ngayon. At hindi ink ang ipinagsulat. The Spirit of God
is the one writing in the heart and mind of the people. And that is the New Testament. Ito ng ating katawang ito ang templo ng Diyos. Naririto na ang banal na Espiritu ng Diyos na naglalagay ng kanyang mga kautusan sa pamamagitan ng ating konsensya at iyong konsensya. Pag binasa mo ang salita ng Diyos, nakukonsensya ka, kapatid, sapagat isinusulat ng Espiritu sa iyong isip at puso ang kanyang mga aral at kautusan. And that is the New Testament, my dear brothers and sisters. They shall not teach each other, one his neighbor and each one his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest. For I will be merciful. Alam po ninyo ang ating Diyos sa kabila ng ating sangkatutak na kasalanan noon. Nang dumating na ang bagong testamento ng pagpapalaya sa ating mga dating kasalanan, for I will be merciful toward their iniquities. Yung Hebrews chapter 8 verse 12. For I will be merciful toward their iniquities, and I will remember their sins no more. Itong malaking pagkakaiba ng Diyos kaysa atin. Sa Diyos, pang nagpatawad, nabura na lahat ng kasalanan mo sa kanyang isip at sa kanyang puso. Wala na yung kasalanan mo pag pinatawad ka. Wala na sa kanyang isip, wala na sa kanyang puso. Ang tao iba, nagpatawad na pero nandun pa rin sa isipan niya ang galit. Minsan bukang bibigyan pagpapatawad pero nandun pa rin. Pero ang Diyos iba. Pag nagpatawad siya, I will remember their sins no more. Hindi na aalalahanin pa ang ating mga kasalanan. Ito po yung sinasabi sa verse 13 kung paano na walang bisa na yung Old Testament. Ang sabi po sa verse 13, in speaking of a new covenant, he makes the first one obsolete, and what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. So yan po, yung batas na ika po, hindi na ngayon iniuutos. Wala na po tayo sa ilalim ng pangangasiwa ng mga Levitical priest. Tayo po ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng isang pari na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang sabi, para mapatunayan natin si Jesus ang pari natin ngayon na nagbago ng kautusan ng pagbibigay ng ikapo, kasama na yung pagbibigay ng ikapo. Ang sabi po rito sa aklat ng Hebrews chapter 3 verse 1, therefore, holy brothers, you who share in heavenly calling, consider Jesus, the apostle and high priest of our confession. Nung maalis ang mga Levitical priest, ang pumalit na pari ng ating buhay ay walang iba kundi si Kristo Jesus. At ano ngayon ang utos ni Kristo Jesus tungkol sa pagbibigay? Iba na po ang utos ni Kristo sa pagbibigay. Ito po sinasabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ang sabi po ni Kristo, ganito kayo magbibigay, hindi na tithes, hindi na 10%. Ang sabi rito, each one must give as he has decided in his heart. Ang magpapasya ng iyong pagbibigay ay ang iyong puso, kapatid. Kung gusto mo magbigay na 10% bahagi, basta pinasya ng iyong puso, magbigay ka. Kung ayaw mo naman magbigay at yan ang pasya ng iyong puso, madamot ka, bahala ka, my dear brothers and sisters. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. Walang pamimilit. For God loves a cheerful giver. Yan ang bagong utos ni Kristo sa pagbibigay. Wala na ngayon tayo sa ilalim ng batas ni Moises. Kasi yung batas ni Moises tungkol sa pagbibigay, obsolete na. Ito po sinasabi,
Sa aklat po ng Acts chapter 13, verse 39. Ito po sabi. Ganito po na bago ang batas. And by him, everyone who believes is freed from everything from which you could not be freed by the law of Moses. Tayo po'y pinalaya ng bagong tipan. Malaya na tayo sa dating kautusan, pero tayo naman ngayon ay nakabilanggo sa kautusan ni Kristo na siya nating dapat na sundin at isabuhay sa araw-araw, my dear brothers and sisters. Sabi nga ni Brother Randy noon, hindi na anya ako pumapasok doon sa mga lugar na ipinagbabawal. Ay siguro napapansin nila, bakit si Brother Albert ay bumabalik doon? Alam po ninyo, my dear brothers and sisters, naaawa ako sa kanila. I have love and compassion to others to share with them the truth of the gospel. That is my mission in life. Kasi kung ako'y mananatili lamang dito at hindi ako kikilos, hindi rin natutuwa ang Diyos sa akin. Kailangan ako'y lumabas. Kailangan ako'y magbahagi sa ibang tao. Hindi po pwede makasariling pananampalataya, my dear brothers and sisters. Ang kailangan tayo'y lumabas sapagkat ito'y utos ng Panginoon. Matthew chapter 28 verse 19, ang sabi roon, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them, ituro mo, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Ang motibo ang tinitingnan ng Diyos. Bakit ako pumupunta roon? My motive is to save the soul of other people na binola ng mga false prophet, my dear brothers and sisters. I am very much concerned for the salvation of their soul because I love people the way as God loves them. So my dear brothers and sisters, kung ating pong titingnan ang ating buhay sa kasalukuyan, gusto mong sundin ang Ebanghelyo, ako po ay humiwalay sa mga grupong ang katuruan ay magsasadlak sa kamatayan ng kaluluwa. Ngunit binabalikan ko ibang mga miyembro sapagkat sila po ay nadaya ng maling katuruan. Although sila ay bulag. Alam po ninyo, pag bulag ang nagtuturo sa Ebanghelyo, ay pari-pariho tayo mahuhulog sa hukay. Ito po sa Mateo 15. Matthew chapter 15 verse 14, ang sabi ni Kristo doon sa mga bulag na ayaw tumanggap ng salita ng Diyos, ang sabi niya, let them alone, they are blind guides, and if the blind lead the blind, both will fall into a pit. Kapag bulag sa Ebanghelyo ni Kristo nagtuturo sa inyo, pari-pariho tayo mahuhulog sa hukay ng impyerno, my dear brothers and sisters. Sabi nga ni Brother Randy, hindi na anya ako nag-celebrate ng Pasko. Dahil anya wala sa Biblia, hindi December. Ni katwiran, tama, hindi December. Sapagkat panahon na ang mga pastol ay nasa labas. Paano nga naman kung December na nag-i-snow, nasa labas, nagpapastol ng tupa? Makakatagal ka ba sa farm? Hindi. Kaya hindi December. Tama yun. At hanggang ngayon pinag-uusapan pa kung ano talaga, maaaring between ng August, September, yung mainit pa ang panahon. Sapagkat kasalukuyan nagpapastol. Kaya nga si Maria ay doon nanganak sa sabsaban dahil nung gabing yon wala roon sa sabsaban, pasabsaban ang tawag doon o kural,
wala sa kural ng mga tupa yung tupa dahil nasa labas. Ay kung winter time, may mga bahay po kasi ang tupa eh. Pag winter time, nasa loob lang yun. Hindi maaaring palabasin. Ngayon, kung noon ay panahong winter time, hindi maaaring manganak si Maria roon sa pasabsaban ng tupa. Kasi nandun ang mga tupa. Ay nagkataong wala nga at nasa labas. At ang unang binalitaan ng anghel tungkol sa pagsilang ng ating mananakop na si Kristo ay yung mga pastol sa parang na nagbabantay ng tupa. So iyan ay malaking usapin kung kailan nga ang eksaktong panahon ng pagsilang ng ating Panginoon Kristo. Pero iyan po'y nakatala sa banal na kasulatan, yung mga bagay na dapat natin i-consider na dapat nating paniwalaan. Hindi tayo dapat lumabis at kumulang sa salita ng Diyos sapagkat pinagbabawal yun ng Diyos na tayo magkulang. Basahin natin sa aklat ng Hebrew chapter 22 verse 18, ang sabi ron, I warn everyone who hears the word of this prophecy of this book. If anyone adds to them, God will add to him the plagues described in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God will take away his share in the tree of life and in the holy city which are described in this book. So yung pagbabawas at pagdadagdag, pinagbabawal. Kaya nga utos ni Saint Paul kay Timothy, nagawa ng halimbawa si Saint Paul na hindi dapat na humigit sa nasusulat kasi galit po ang Diyos sa mga nangangaral na hindi nakasulat. Basahin po natin sa aklat ng Jeremiah chapter 23 verse 16. Ayaw nga po niya na dadagdagan mo o magsasalita ka ng pagpalain ka ng Diyos. Ay kung nakasulat nga ba yun, di tama. Sabihin ko, pagpapalain kayo sa aking panahon ng pangangaral. Pero kung walang nakasulat, hindi ako maaaring magbitaw ng hindi nakasulat. Sabi ko po kasi ng Panginoon ay ganito. Sa aklat ng Jeremiah chapter 23 verse 16, that says the Lord of hosts, do not listen to the words of the prophet who prophesy to you, filling you with vain hopes. They speak vision of their own mind, not from the mouth of the Lord. They speak vision of their own mind, not from the mouth of the Lord. Yung po kasing galing sa bibig ng Diyos, yun ang nakasulat, my dear brothers and sisters. At yun ang binabasa ko sa inyo, my dear brothers and sisters. Ngayon, dagdagan natin yung aral na gayon na yung celebration ng Pasko. Tama rin naman yung sinabi ni Brother Randy sapagkat kung pag-aaralan mo ang detalye ng pagkasilang ng ating Panginoon Jesucristo, talaga nga pong hindi panahon ng taglamig yun. Now, my dear brothers and sisters, marami pong aral ng Panginoon na dapat nating lakaran araw-araw. Yung lumayo ka sa mga maling aral, lalo na po kayo ng mga tigapakinig ng salita ng Diyos. Huwag kayong padaya doon sa ibang mga aral na magliligaw sa ating mga kaluluwa. Huwag kayong padaya roon. Ang inyong pakinggan ay yung mga salita ng Diyos na siyang magtuturo sa atin ng tamang landas. Marami po kasi ipinagbabawal. Mula sa ulo natin hanggang sa talampakan natin sa paa, may utos ang Diyos sa ating buong pagkatao. Sa mata, may utos ang Diyos. Sa bibig, may utos ang Diyos. Kaya nga, be careful sa mga salita na namumutawi sa ating bibig. Because, ibasahin nga natin doon sa Matthew, sabi po rito, sa Matthew 12, 36, 37, sa bibig ni utos. Ito nga po, utos to. I tell you, on the day of judgment, people will give account
for every careless word they speak. Yung careless word na ating binibigkas na masasama, ay pananagutan din pala natin sa Diyos yun. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Kaya dapat maingat tayo sa ating mga pagsasalita. Maaari tayong maparusahan, maaari tayong mapawalan ng sala dahil sa ating mga binibigkas na salita. It is better, my dear brothers and sisters, that the gospel of our Lord Jesus Christ, yun ang dapat na maging bukang bibig ng bawat isa sa atin. Alisin natin yung mga walang kabuluhang salita na namumutawi sa ating bibig, because we will be accounted for all the words that is coming out from our mind. We must be careful, my dear brothers and sisters, sapagkat ang pinakamasamang bahagi ng ating katawan, hindi ang mata, hindi ang ilong, kundi dila o bibig ng tao ang pinakamasamang bahagi ng ating katawan. Ginagamit natin ang ating bibig ng pagpupuri sa Diyos, pero ginagamit din natin ang pag-alimurat sa ating kapwa na nilalang na kahawig at kawangis ng Diyos. Napakarami pong mga kautusan sa Biblia. Kagaya na nasabi ko sa inyo, maging sa pamumuhok natin, meron ding utos ang Biblia. Bawal sa lalaki ang mahabang buhok. Kaya si Brother Randy, 1 centimeter na lang yata yung haba ng kanyang buhok. Basahin natin dito sa aklat ng 1 Corinthians 11:14, ito ang sabi. Ang sabi po rito sa aklat ng 1 Corinthians 11:14, does not nature itself teach you that if a man wears long hair, it is disgrace for him? But if a woman has long hair, it is her glory, for her hair is given to her for covering. If anyone is inclined to be contentious, we have not such practice, nor do the churches of God. Yung mahabang buhok sa lalaki, pinagbabawal pala eh. At yung mahabang buhok naman sa babae, ay napakaganda pala yun sa Diyos. Ewan ko ngayon, nabaligtad na. Yung mga lalaki ko minsan nakikita ko nakapone. At yung babae naman hindi ko nga makilala yung iba, parang gupit lalaki yung nakatalikod. This is against the teaching of the Bible, my dear brothers and sisters. Ay kung gusto mo na talagang sundin ang Biblia from head to foot, ay dapat sundin natin kung ano nakasulat. Mga babae, dapat mahaba ang buhok. Mga lalaki, dapat always trim ang buhok. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Masakit man ang katotohanan, dapat nating tanggapin, my dear brothers and sisters. At yung mga inihain sa mga Diyos-Diyusan, bawal kainin. Pero marami tayong nakakain. Baka masaktan na naman yung ating mga kapatid dahil sa salita ng Diyos. Pero yan po ang katotohanan. Marami tayong dapat na baguhin sa ating buhay na dating mga pinapractice natin noon kung kayo'y willing na sumunod sa salita ng Diyos. Kasi katotohanan, my dear brothers and sisters, ang pagsunod natin sa Ebanghelyo ni Kristo ay magdudulot sa atin ng tiyak na kaligtasan ng ating mga kaluluwa. So my dear brothers and sisters, I hope na itong daan ng ating Panginoon, sabi niya, I am the way. Maraming daan. Mayroong daan para sa kapahamakan at mayroon namang daan para sa buhay na walang hanggan. Mayroong katotohanan, I am the truth. Kaya what all written in the Bible are the truth of God. Kung gusto mo na may kasinungalingan, talikuran mo ang salita ng Diyos.
And life, kung gusto mo na ang buhay mo ay sa makamundo at gusto mo naman ay ang buhay mo ay maayon sa espiritualidad ng ating Panginoon Jesucristo, the choice is yours, my dear brothers and sisters. But the best thing to choose is the way of salvation, which can only be found to Jesus. Ito po sabi ng Biblia sa aklat ng Deuteronomy chapter 30 verse 19. I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death. Pumili ka ng landas na iyong tatahakin. Si Kristo ba na isang tamang daan at tamang landas para sa buhay na walang hanggan? O landas ng kapahamakan? Ang sabi rito, that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore, choose life that you and your offspring may live. Ang ating piliin ay buhay at ang buhay ay na kay Kristo Jesus. Paano mo pipiliin ang buhay? Loving the Lord your God, obeying His voice, and holding fast to Him, for He is your life and length of days, that you may dwell in the land that the Lord swore to your fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob to give them. Binigyan tayo ng kalayaan o freedom ng Diyos para pumili ng landas na dapat nating tahakin. Whether ito'y curse, whether blessing, whether life, whether death, yun po ay freedom na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pero iginigiit pa rin ng Diyos, piliin ninyo ang buhay. And that life can be found in the life of our Lord Jesus Christ. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo, at inangking lubos. Ang daming alay ko sa'yo, aking Ama. Buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makayanang maipagkaloob. Mamahaling hiyas, ipintong niluko ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin
Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ate, ay, Kay, pakulit mo na, Kay. Please. Yes, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa isa na namang successful na worship, O Lord, sa isang successful na gawain, O Lord, ngayong linggong ito. Lord, maraming salamat po, Lord, sa lahat ng mga salita ninyo, Lord, na aming napakinggan. Naway ito po ay magrema sa aming mga puso't isipan at ito po ay maisabuhay namin, Lord. Lord, maraming salamat po sa isang buong linggo ng paggabay, pagpatnubay at pagyakap ng pagmamahal, Lord. Gayon din po sa inyong paggabay, pagpatnubay at pagyakap ng pagmamahal sa aming buong pamilya, O Lord. Sa anumang dako ng mundo, O Lord. Lord, maraming salamat po sa pag-iingat niyo po sa aming lahat, sampu ng aming buong pamilya, Lord. Gayon din po sa pag-iingat niyo sa aming mga employer, Lord, na siyang daluyan ng aming mga pagpapala, O Lord. Lord, maraming salamat din po sa buhay ni Brother Albert, Lord, na siya po ninyong patuloy na ginagamit, Lord. Salamat po sa knowledge and wisdom na lagi niyo pong ipinagkakaloob sa kanya upang siya po ay makabahagi sa amin ng inyong mga banal na salita. Lord, maraming salamat din po sa patuloy niyong pagpapala sa amin. Lord, naway hipuin po ng inyong mga kamay, Lord, ang aming buong kapatiran na may mga karamdaman, Lord. Alam po namin, Lord, na kayo po ang great healer, Lord, that nothing is impossible with you, Lord. Kayo lamang po ang makapagpapagaling sa amin. Lord, naway ang lahat po ng mga salitang aming napakinggan ngayon ay maisabuhay po namin, Lord. Lord, maraming salamat po. Ito lamang po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you po. Picture muna po tayo,